Ayan, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and binabati ko po kayo sa ating magandang umaga na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay simula na sa ating programa ng ating morning devotional at ang may mga bahagi po ay after po ng ating opening song at ay ngayon kasunod po ito ng opening prayer naman po si Sister Angela Buko. Bago po niya ay atin pong maririnig po ang mensahe na ipinakaroob po sa atin ni Brother David Buko. After po nun, ang closing song at closing prayer po ng ating speaker. So, ako po ang inyong lingkod, si Brother Jabuson Buko, and tayo na po ngayon ay magsimula na sa ating panimulang awitin.
Let's pray. Maraming banal, Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa isa ay kapasalamat sa inyo sa pag-ingat niyo po sa amin sa buong magdamay na ang pagtulad. Maraming salamat po sa panibawang buwan at kasin na pinagkalab sa amin. At sa mga oras ito sa amin sa isinig mo yung mga salita na natin ay buksan ang mga kasitipan. Isa sa ganun ay lubusag sa namin ang malaman natin. At humingi pa kami sa patawaran sa aming mga nagagawa. Wala lang sa isip salita sa Lord. Nagsasaya dalawin sa Panginoon. Amen. And good morning po sa atin lahat. And ang title po ng ating devotional ngayon is Come Just As You Are. Sabi po sa Jeremiah 13 verse 23, Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to do evil. God does not regard all things as of equal magnitude. There are degrees of guilt in his estimation, as well as in that of man. But however trifling this or a strong act may seem in the eyes of men, no sin is small in the sight of God. Man's judgment is partial, imperfect, but God estimates all things as they really are. So, hindi pare-pareho ang bigat ng kasalanan. May mas mabigat at may mas magaan sa tingin ng tao at ng Diyos. Pero kahit gaano kaliit ang kasalanan sa paningin natin, hindi ito maliit sa mata ng Diyos. So, minsan inisip natin na, ay, okay lang yan, maliit lang yan. Pero sa Diyos, lahat ng kasalanan ay mali. Hindi sa tulad ng tao na minsan nagpapalampas o nagkakamali ng husga. So, alam niya ang totoong kalagayan ng puso natin. The drunkard is despised and is told that his sin will exclude him from heaven, while the pride, selfishness, and covetousness too often go unrebuked. But these are sins that are especially offensive to God, for they are contrary to the benevolence of his character, to that unselfish love which is the very atmosphere of the unfallen universe. So, dito naman is sinasabi na ang mga obvious na kasalanan tulad ng paglalasing ay madaling unahin ng tao. Pero ang mga kasalanan tulad ng pride, kayabangan, selfishness, at covetousness, mga kasakiman ay kadalasang hindi napapansin. Pero ito ang mga nakakainsulto sa Diyos. So, hindi lang yung malaking kasalanan ang problema. Yung mga ugali natin sa loob, like yung pagiging mayabang o makasarili, is mas delikado kasi hindi natin napapansin. At ito ang kabaligtaran ng pag-ibig ng Diyos. He who falls into some of the gross sins may feel a sense of his shame and poverty and his need of the grace of Christ. But pride feels no need, and so it closes to the heart against Christ and the infinite blessings he came to give. No, sinasabi ko na ang taong nagkakasala ng malaki minsan ay nakakaramdam ng hiya at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Pero ang tao may pride, hindi niya nakikita na may mali siya. Kaya hindi siya lumalapit kay Kristo.
O kung akala mo wala kang kasalanan o okey ka na, is hindi ka lalapit sa Diyos. Pero kung alam mong may mali ka, doon ka magsisimulang, humingi ng tulong. Kaya ang pride ang isa sa pinakamapanganib na yun nga, pinipigilan tayo nito na maligtas. If you see your sinfulness, do not wait to make yourself better. How many there are who thinks they are not good enough to come to Christ? Do you expect to become better through your own efforts? There is help for us only in God. We must not wait for stronger persuasions, for better opportunities, or for holier temper. We can do nothing for ourselves. We must come to Christ just as we are. So, yun nga na maraming tao ang iniisip na ay hindi pa ako ready lumapit kay God o kaya nahihiya pa. Kailangan ko muna magbago. Pero mali yun kasi yun nga hindi tayo magiging mabuti sa sarili nating effort. So, hindi mo kailangan ayusin muna ang sarili mo bago lumapit kay God. Kasi hindi natin kayang baguhin ang sarili natin na wala siya. So, ah, kailangan natin lumapit sa Kanya kahit hindi pa tayo perfect. Yield yourself to Christ without delay. He alone, by the power of His grace, can redeem you from ruin. He alone can bring your moral and mental powers into a state of health. Your heart may be warm with the love of God, your understanding clear and mature, your conscience illuminated, quick and pure, your will upright and sanctified, subject to the control of the Spirit of God. You can make yourself what you choose. If you will now face right about, cease to the evil and learn to do well. Then you will be happy indeed. You will be successful in the battles of life and rise to glory and honor in a better life than this. So, ang mensahe dito is wag nang mag-delay. So, si Kristo lang ang makapagligtas at makapagbago sa atin. Isip, puso at ugali. So, kapag pinili nating sumunod sa Kanya, is magbabago ang buhay natin at magiging mas maayos. So, dito nga po na napakaganda ng pangako na binigyan sa atin ng Diyos na at walang maliit na kasalanan sa Diyos kaya kailangan natin siya araw-araw. At di natin kailangan na magbago o mas maging better person bago lumapit kay God. So, dapat ngayon pa lang hanggang sa yung nakilala natin sa lagi na tayong lumalapit sa Kanya. Dahil nga, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, kundi si Kristo po lamang. So, hanggang dito na lang po, ang devotional. Magandang umaga po. Ayan, so maraming salamat po. Magdapit po sa inyo pong napakagandang mensahe na doon nga po, no, nakita po natin na ang lahat po ng mga ginagawa po nating mga kasalanan, no, man yan or napakadelikado, ay ito po ay napakaseryosong supin patungkol sa ating Panginoon, no? And the only solution lamang po para po tayo ay makatakas sa ganitong mga kasalanan, mga kahinaan, ay tayo po ay kanyang tinatawagan na lumapit sa kanyang harapan. Hindi wag na po tayong magdalang isip pa kung tayo ba ay lalapit o hindi, no? And kapag tayo po ay lumapit sa kanya, ay um, magkakaroon po ng pagbabago sa ating puso, ano? And kapag po ating sinurrender yung ating sarili at pagpaisilalim sa kanya,
ay kanya pong ita-transform yung ating puso, yung ating mindset, yung ating mga kaisipan at pati na rin yung ating buhay at yung ating mga motibo na yung mga ginagawa, no? Kaya po, huwag po tayong um, matakot or mahiya na lumapit sa Kanya. Dahil andyan lamang po ang ating Panginoon handang ilapat ang kanyang kamay para tayo po ay gabayan sa patungong kaligtasan, no? At tayo na po ngayon ay dumako na sa ating pagtatapos ng ating closing song at closing prayer po ng ating tayo na po ay dumako na sa ating closing song. Ito po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga ito na muli po kami nakarinig ng inyong mga mensahe, mga pangako na ibinigay niyo po sa amin. Sa umaga po ito na pinaalala niyo po sa amin na hindi po namin kailangan maging perfect para lumapit po sa inyo. Na tulungan niyo po kami na mas maging malakas po ang aming panampalataya sa inyo. Tulungan niyo rin po kami na palakasin ah, na talikuran ang mga masasama at mga tukso namin kinakaharap ngayon. Tulungan niyo po kami sa mga ito na magampanan ang aming mga trabaho at matapos po namin. At ingatan niyo po kami sa aming ah, kung saan po may naroon at gawin po sa aming mga mahal namin sa buhay na hindi po namin kapiling ngayon. At sa may mga karamdaman po ngayon. Muli patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkulang pagkakasala sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat po. Lord, dapat sa inyo po napangalaman mga mensahe na binahagi sa amin at ganoon din po sa mga kasama naman natin dito sa Zoom at naging sa mga nakasubaybay din po sa Facebook Live and akin po kayong inanyayahan mayang gabi po sa ating evening devotional sa oras po ng 6 p.m. at ganito pong oras ng morning devotional po ng 5 a.m. At ayan, so dito na muna tatapos ang ating programa at muli
Magandang umaga sa ating lahat. God bless you po.